we have faith. Diyan nagmula yung ating pananampalataya. Kaya sabi niya, kung hindi natin napakinggan yung salita ng Panginoon, wala tayong pananampalataya. Romans chapter 10 verse 17. Basahin po natin. Next po tayo. Romans 10 verse 17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya dyan nagmula yung pananampalataya. Anong pinangaral sa atin? Anong pinangaral sa atin? Salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos sa bawat isa. Nasabi nila may pananampalataya. Pero nung una, anong sinasabi nila sa atin? Amen po? Ang nanay mo katoliko, tatay mo katoliko, kaya ikaw ay magiging katoliko din. Pwede ba yung ganun? Hindi na mamana ang religion. Amen po? Hindi na mamana ang kaligtasan. Individual ang kaligtasan. Kailangan i-work mo yung kaligtasan na yan. Hindi ka kaya iligtas ng anak mo, magulang mo, kahit na sino mang tao, hindi ka kaya iligtas. Ang magliligtas tayo kung paano ka makipagrelasyon sa Panginoon dahil through kaligtasan sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung magkaroon tayo ng pananampalataya, kailangan patibayin mo yan, kailangan paigtingin mo yan, kailangan lumalim ang relasyon natin sa Panginoon para makilala natin ang tunay na Diyos sa buhay natin. Amen. Because of God's words, napaka-importante. We have faith. Mayroon tayong pananampalataya. Amen po! Ano ba yung God's words na yan? Basahin po natin. Ito po ko, maawit. Sige, next po tayo. Awit 19 verse 7 verse 11. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang? Oh, amen po? Kaya pag masakit, mayroon kang ayusin. Walang labis, walang kulang eh. Ano ba yung kaya mong ikontra sa salita ng Panginoon? Kahit na sinong kausap mo, baka may pagsalita ni Lord yung pag-usapan, wala silang ikontra po niya. Pero tingnan po natin, pag ang salita ni Lord ay tinuya-tuya lang, sabi sa salita ng Panginoon, masakit, pero totoo. Mga tuya-tuya, magsabi kami, wala nang tuya-tuya sa atin dito. Pag salita ni Lord, huwag mo nang tuyain. Tuyain mo lang lahat, huwag lang salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, at sakit po, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Amen. Ganun po kasakit. Pag ang mga tao tinutaya-tuya ang salita ni Lord, inantulad ni Lord na sila ay baboy. Amen. Ang sakit po. Pero yan ang totoo. Are you fit? Amen po? No. Kaya pag narinig mo ang salita ni Lord, tumahimik ka na lang, pakiramdaman mo, unawain mo na lang mabuti. Amen. Kasi pag kukontrahin mo yan, inantulad ka ni Lord sa baboy. Di ba? Ganun po kasakit pag nagsalita si Lord. Kaya sabi niya sa John, chapter 6, kayo rin ba alis? Sabi niya kay Pedro, Panginoon, kahit masakit, nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Kaya nga, Jesus Christ is my living hope. Siya yung ating pag-asa. Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, tinawag kita hindi pa upang pahirapan, pinili kita upang bigyan ng buhay na pag-asa. Paliwanag po, tinawag tayo pa. Kaya ang pag-asa natin ng Diyos, hindi dito sa mundo, hindi yung anak mo, hindi yung nanay mo, hindi yung mga tao dito, kundi ang Diyos ang pag-asa natin. Kasi ang Diyos, pag binigay niya, sobra-sobra, liglig at umako pa. Amen. Amen po? Kaya kung anong binigay ni Lord, sabi nga ni Pablo, naranasan ko kung paano masiyan sa buhay. Ang sabi niya, naranasan niya malagana, magutom, mapulit, mapagod. Pero, anong sikreto daw? Yung makontento ka kung anong meron ka. Para maging masaya ka sa buhay. Amen? Lahat ng kontento sa buhay, magsabi namin, Amen. makaraos lang po tayo araw-araw. Walang sakit. Di ba? Kasama ang pamilya, buong pamilya. Masaya na tayo na. Hayaan mo na lahat ng bagay pagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi alam naman natin, sabi nga kanina, anything possible to our Lord Jesus Christ. Amen. Maliwanag po? Palagpakan naman natin ang Panginoon. Ano pa?